Cafe Decaf. Sarap ng gabi, sarap ng kape. Why not? Sa mga magwi-withdraw po ng sweldo ngayon sa mga ATM, abay, siguraduhin nyo rin may dala po kayong toilet paper. Pakinggan nyo ang balitang ito. Base kasi sa isang pag-aaral, kasing dumi daw ng ATM ang isang pampublikong kubeta. Gerard de la Peña, ikwento mo. Walang pinagkaiba sa kubeta. Yan ang paghahalin tulad ng isang pag-aaral sa United Kingdom sa dumi ng mga automated teller machine o ATM. At hindi lang basta-basta dumi ang nakita nila sa mga ATM, kundi samot-saring bakterya na pwedeng panggalingan ng mga sakit tulad ng trangkaso at sakit sa tiyan, gaya ng diarrhea. People should be careful when they touch any surface kasi potentially there is dirt and there are microbes or germs na pwedeng mahawakan ng kamay natin. So it can be the ATM, it can be any surface sa public toilet, it can be even in our homes. Sabi pa sa pag-aaral, sadyang mabagsik ang mga bakterya na nakuha nila sa mga ATM. Ang iba nga, wala pang isang araw, tinubuan na ng kung ano-anong mikrobyo ang ginamit nilang cotton bud sa eksperimento. Tiniyak ng DOH, madaling maiiwasan ng mga sakit mula sa maruruming ATM. Pero ang mga gumagamit nito araw-araw, hindi maiwasang mandiri sa nalaman. Dapat ayusin yun. Kumbaga, i-clear yung facility, ayusin. Mag-over the counter na lang. Todo depensa naman ng mga bangko sa natuklasang dumi sa kanilang bakuran. Arawan daw kung linisin ng mga ATM. Isa sa naging trust ng management, i-require ang branches to ensure the upkeep of their ATMs. In fact, isa yan sa factors na tinitingnan sa kanilang performance appraisal. Totoo man ang ginagawang paglilinis o hindi, eto na lang ang may papayo ng DOH. Tulad na lang kapag gumamit tayo ng inidoro, ugaliing maghugas ng kamay o gumamit ng sanitizer pagkatapos ninyong mag-withdraw o mag-deposito. Gerard de la Peña, News 5. Usap-usapan ngayon ang bagong puting Porsche ni Pangulong Aquino. Pero kahit pa nagpaliwanag na ang palasyo sa issue, marami pa rin ang kontra dito. Cristina Lazo, ikwento mo. Kinalampag ng iba't ibang grupo ng estudyante ang tanggapan ng DOTC kanina. Protesta raw nila ito sa dagdag pasahe sa MRT at LRT. Pero pati ang pagbili ng Pangulong Aquino ng Porsche, inireklamo nila. Yung serbisyo na dapat ay binibigay ng gobyerno, na dapat na ipangunahan niya mismo na pagbibigay, ay hindi niya ito ginagawa. Sa halip, inuuna niya pa nga yung mga pansarili niyang interes. Nalihis din sa usapin ng Porsche ni Pinoy ang pulong ng Migrante International kanina na nakasentro sana sa pagbabawas sa legal assistance fund ng mga OFW. Nakakagalit po sapagkat ang mga lumabas sa balita ay nakabili ng laruan na bagong Porsche na umaabot po ng 5 milyon. Kahit second hand, mahal pa rin. Nakapaloob sa Code of Conduct ng Civil Service Commission ang payak na pamumuhay para sa mga nagsisilbi sa gobyerno. Pero giit ng ahensya, walang nilabag na batas si Pangulong Aquino nang bilhin niya ang magarang sasakyan. Personal na pera raw ni Pinoy ang ginamit sa pagbili nito, kaya hindi na dapat pang-usisain. Hirit naman ang palasyo, bakit pinag-iinitan si Pinoy gayong hindi naman ginawa ng issue noon si dating Pangulong Arroyo na marami ring magagarang sasakyan. Cristina Lazo, News 5. Showbiz action ulit tayo. Gustong ituloy ni Venus Ra ang kanyang showbiz career pag naipasa na niya ang iba ang corona. Sino kaya ang gusto niyang maka-love team? At Piolo Pascual, napabilib si Maestro Ryan Cayabyab sa kanyang pagkanta. Laila Chicadora, ikwento mo. Ilang buwan na lang ang bibilangin bago bumaba si Binibining Pilipinas Universe Maria Venus Ra sa kanyang trono. Planado na rin niya ang gagawin pagkatapos ipasa ang corona ngayong 2011. Say ni Venus, ipagpapatuloy niya ang nasimulan niya sa showbiz at kung siya ang tatanungin, feel niyang makatambal si Dingdong Dantes. Sino ba naman ang ayaw? Pati nga yung kapatid ko, hinahabol siya para magpa-picture. Sobrang taas po ng tingin ko kay Mr. Dingdong Dantes at wala pong duda yon na kahit sinong babae, tanungin mo ng ganun, gusto siyang makapartner. Kung feel niyang on-screen love team si Dingdong, napapabalita rin may off-screen love team si Venus na nagsisilbing inspirasyon niya ngayon.
may nababalita nga na meron daw, pero wala naman talaga. Non-showbiz daw, hindi ko rin alam. Pero wala pa talaga, sa totoo wala pa. Pero alam niyo yun, hindi naman kailangan madaliin. Dadating at dadating yan. Chika number 2. Masayang ibinalita ni Maestro Ryan Cayabyab na magsasani puwersa sila ni Piolo Pascual para sa isang Valentine concert sa PICC. Yes, February 14 sa PICC. It's Piolo meets the Maestro. Konti pala nang may alam na he is kaya niya magbigay ng full concert. Kampanteng-kampante ang maestro na kering-keri na ni Piolo na mag-solo concert. Lingid kasi sa kaalaman ng karamihan, marami na pala silang private concerts na pinagsamahan. Kaya naman... Manila sa kanya, kaya niya mag-full concert. And I think people will enjoy this concert because, of course, Piolo, he will bear his all. At yan ang latest action sa showbiz. Laila Chicadora, News 5. Bukod kay Alice Dixon, balik telebisyon din si dating Senador Freddy Webb at ang veteranang aktres na si Bing Loizaga. Parehas nilang inspirasyon ngayon, ang kanilang mga pamilya. MJ Marfori, ikwento mo. Dahil sa paglaya ni Hubert Webb, nagkaroon muli ng inspirasyon ang ama niyang si Freddy na bumalik sa pag-arte matapos ang 4 na taon. Gaganap siya bilang padre di pamilya ng isang mayamang Chinese family sa ang babaeng hampas lupa. When I found out who the cast were, hindi na ako nagtanong kung anong title, anong role ko. Umuo kaagad ako na kasi nakita ko nandoon si Miss Susan Roses. Sabi ko ngayon, okay. Labis ang pasasalamat ni Freddy sa TV5. Tumiming daw kasi ito sa panahong nasasanay na ang pamilya nila na kasama si Hubert. God has been good. No? In fact, coming out here was never a game plan. I never even thought of it. No? Puro pasasalamat din sa kapatid network, si Bing Loizaga, na ilan buwan ding nagpahinga sa showbiz dahil sa sakit na depresyon ng asawang si Jano Gibbs. Si Bing ang gaganap sa papel ni Catalina, ang kontrabida sa ang babaeng hampas lupa. I'm very thrilled to be working with so many people from all networks that are here also. So it's nice to get in touch with them and catch up and make kwento. Ang daming mga kwento dito. Pagdating naman sa usapang pamilya, bagamat matinding pagsubok para sa kanila ang sakit ng asawa. Lalo raw silang naging close dahil dito. Laging may mga problemang nadadaanan. Pero everything can be fixed if they want to, if they communicate well, and things can fall into place. At saka basta meron silang paniniwala sa Diyos, things can never go wrong. MJ Marfori, News 5. At bago po kami magpaalam, narito muna ang recap ng mga balita. Bilang ng mga bagyong darating sa bansa, doble kumpara nung nakarang taon. Mas malalakas din daw, sabi ng Pag-asa. Camarines Sur isolated na dahil sa bahang dulot ng cold front. Kalamidad sa Bicol at Southern Leyte isinisi ni Pangulong Aquino sa illegal logging. Pagpapatupad ng total log ban pinag-iisipan na. Sa aksyon abroad, mga namatay sa rumaragasang tubig baha sa Brazil, pumalo na sa halos 500. 100,000 tao sa Sri Lanka inilikas na rin dahil sa matinding baha. Pag-ulan sa Australia tumigil na pero pagbangon mula sa pinsala, aabutin raw ng buwan. Underground tunnel aksidenteng nadiskubre sa northbound lane ng EDSA. Mga motorista nangamba ng pagguho. Human rights complaint laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos kinatigan ng Hawaiian Court. Mga biktima mabibigyan ng $7.5 milyong. Pulis na ng rape umano ng isang nakakulong na tindera kusang sumuko sa DOJ. Wala akong pakialam. Tanggalin mo lang kung tanggalin mo. Magsasalita ako, ayaw ka. Lasing na babaeng nagwala sa bar sa QC hinuli. Mga pulis na humuli sa suspect, kinalmot at kinagat pa. Mahigit 500 kilo ng imported Carabao beef hindi dumaan sa inspeksyon, kumpiskado sa Blumentritt. At sa showbiz aksyon, Miss Universe 4th runner-up Venus Ra, excited na gumawa ng pelikula kasama si Ding Dong Dantes. Oras na po para sa aksyon sa kasaysayan ngayong Biyernes, January 14.
Simulan natin sa taong 1899 dito sa Pilipinas. Ipinanganak sa Tarlac ang isa sa mga pinakamagaling na diplomat ng bansa na si General Carlos P. Romulo. Siya rin ang unang presidente ng United Nations General Assembly na nanggaling sa Asia. Ang kwento nga, si Romulo ang nagpalagay ng Pilipinas sa logo ng UN kahit tuldok lang ito. At taong 1973, umere sa buong mundo ang concert ni Elvis Presley na Aloha in Hawaii. Sinasabing lumagpas sa 1 bilyon ang nanood ng concert na ito ng King of Rock and Roll. Sa Pilipinas nga, 72% raw ang nanood. Itinuring-tuloy ito na pinakapinanood na live broadcast ng isang entertainer. At yan po ang ASK. Iba pala itsura ni Carlos Romulo, ano? Kasi nakamutan ko matandang-matanda. Nakita mo, pogi, ano? Pogi para sundalo. Ano? Iba rin ang itsura ng daga, ay ng opossum. Naduling. Mukha siyang cartoon character. Ang cute talaga. Hoy, bukas po alas 10:30 ng gabi, Sabado, Tutok Tulfo, yung pong buong buod ng report namin kanina, yung medical malpractice. At syempre, yung alagang kapatid, Sabado 6 a.m., Sunday naman 7 a.m. At ang USI this coming Sunday 10 p.m. pag-usapan po natin ang mga manghuhula dyan sa Quiapo. Pagkatapos ng USI, astig, more on Efren Batare. Alright. Tanghali ha, yung lupit. At yan po 45 minuto ng maaaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalino opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Willing-willing na. This DCAF Recap was brought to you